Tinapos ng House Committee on Good Government and Public Accountability nitong Miyerkules ang investigasyon sa paggamit ng budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte at Department of Education, partikular ang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Tinapos na pala. Bakit tinutuloy pa ng mga senador at yung mga bakulaw na taga-bundok at yung mga dorobo na bayaran ni Lulong? Bakit nagangaw-ngaw pala kayo? At gaya po ng opinion ng mga counterparts namin sa Senate, nire-respeto rin po namin sila at dapat respetuhin din po nila yung opinion namin dito. Ayun, yun ang magandang sinabi mo. Teka lang maiba tayo. Bakit yung ibang taga-bundok nagngangaw-ngaw at nagsimula na mga lampag? Kung yung sinasabi mo, pwede mo ba sabihin doon sa kasama mo na may salamin at yung guru-guruan at yung ano ba pangalan? Lumabas na yung taga-bundok. Pwede ba? Yung respeto? O nais ni VP, ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? Yung Tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, goodbye impeachment official. 19 senators ang bumoto. Nako. Ano na nangyari? Wala nang kakampi. Ilan na lang? 19 senators ang bumoto. 24 sila, 5 ang ngaw-ngaw ng 5 na lang ang nagngangaw-ngaw. At ito, yung mga atakdog ng mga bakulaw at nilulong, marangkada na naman. Kilala nyo ba yung taga saan ba yun? Kamukha ni Max Alvarado makapal ang bigote at balbas. Ang laki ng muka. Mamaya abang ngayon sa dulo ng ating video. Pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin na share. Sabay i-subscribe mo na rin at hit mo rin yung bell button para updated ka at meron kang notification na tatanggap. Simulan natin! Ngayon ay sinisisi ng Makabayan Bloc si President Bongbong Marcos sa pagkakadelay ng impeachment trial ni Vice President Sara. Tila pakiramdam nila na sila ay nabudol din ni BBS. Sila pa naman ang asang-asa na maumpisahan na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara at mapatalsik na ito sa pwesto. Ngunit kinumpirma naman ni Senator Amy Marcos ang mga kumakalat ngayon na draft na isang resolusyon upang madismiss na at mabasura na ang impeachment case para kay Vice President Sara. Kumalat na rin sa social media na sa 24 senators, 19 ang mga senators na gustong ibasura ang impeachment complaint. Hula naman ng mga netizens na ang bumoto para matuloy ang impeachment ay sina Senator Bison Tiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Coco Pimentel o di kaya si Raffy Tulfo. Ay nako yan. Dismio Marimar. Talagang yung makikita nyo yung slide habang nagsasalita si Senadora Tolentino, magkakatabi ito ito si Teltel at yung babae si Bayru sino ba yan? Tapos ito si yan yung isa yan yung katabi niya. Ang sasama ng timpla ng mukha nila. Nung sinasabihan na hindi matutuloy ang impeachment, baka yun nga 5, 1, 2, 3. Yung nakita kanina. Naku, Dismio. Ewan ko lang kung mananalo pa to sa susunod. Sabi ng ating kababayan na si Roderick, last chance mo na yan. Pag hindi ka magbago, hanggang YouTube ka na lang. Hanggang Nako. Sino kaya yung sinasabihan ni Roderick na yon? Wag na kayo kasing makialam sa impeachment. Magtrabaho na lang kayo. Para mas maganda, tulungan nyo ating kababayan. Lalo na yung kapos, bigyan nyo ng trabaho, magandang edukasyon para sa mga bata, estudyante,
At siyempre ha, atupagin nyo yung alam nyo na, pagseservisyo ng tapat, ganun lang yun. Ayon pa kay Rob Rances, Tatay Digong, watching from The Hague, masyado kayong atat. Kayo-kayo naman ang nagkakagatan. God. Imagine PRRD leaning back in his seat somewhere in The Hague, tuned in to the latest chaos in the Philippine Senate. No need to squint. The smirk's already there. Because let's be real, if there's one thing that would amuse him more than his enemies plotting his demise, it's watching them accidentally destroy each other before they even get to him. Here's what Tatay would probably say in that familiar voice. Planned, sarcastic, strategic, and cold as ever. 1. Wala pa sa impeachment court. Nagkalat na mo. Duterte would shake his head watching Chis Escudero, Ontiveros, Tolentino, and even De Lima all trying to hog the spotlight like it's a Senate drama audition instead of a legal Alam nyo kaya nakikisaw-saw yan si Saba? Oo, Queen of Saba. Oo, mayroon siyang highlight dyan eh. Kasi mangangarap uli yan, tumakbo ng pagkasenador o presidente o vice-presidente pagdating ng 2028. Kaya gusto niya makuha ningning ngayon. Ay, hindi ho. Alam na ho ng taong bayan kung sino ang totoo at sino ang hindi. Kung gagamitin mo lang yan para sa pamumulitika at para yung reputasyon ng mga Duterte ay sirain, hindi kayo aabante. Bakit? Alam na ng taong bayan ang kutis nyo. Oo. Di ba galing kayo sa Oblo? Hindi pa tapos yung nyo, yung may problema pa kayo doon. Baka daw mabalik kayo sa kulungan pagkatapos ng ginawa nyo sa mga Duterte. Gusto ko magnegosyo? Pag-upo ni BP Sara, baka mamaya niyan. Di ba? Kaya tigil na, Queen of Saba, tigil na. Yes. Bago pa lang ang opening salvo, nagtutulakan na para sa camera. And si Sara, tahimik lang, letting them bleed out. Kita nyo? Totoo naman yan eh. Nakikita nyo ba si BP Sara na nagpapa-interview na sarili niya lang at bibira ng bibira? Wala kayong makikitang ganun. Kaya lang ho nagpapa-interview si BP Sara dahil sasagutin niya lang yung mga kasinungalingang binibitawan na mga bakulaw at mga taga-bundok. Diba? Dumidepensa lang si BP Sara kung ano yung binabato nila kay BP Sara. Ganon. Kaya nagpapa-interview. Pero yung gagawa ng sariling press conference at para umatake doon sa mga bakulaw, hindi yan ang ugali. Hindi yan ang personality ng BP Sara, BP Presidente. Na ang kulit mo, nabubulol na ako. Oo. Eto naman mga ito, yung mga taga-bundok at yung ibang senador, naatat ma-impeach. Si BP Sara, may forbid pa kayong nalalaman. Ano na pala nyo? Nga. Bakit? 19 senators na ang ayaw na impeachment. Yan may patunay na dyan. Sino? Senator Bato, isa. May patunay na dyan. Senator Tolentino, 2. May patunay pa dyan. Senator Amy Marcos, 3. Sino pa? Samahan mo pa ni Chis Escudero. Di ba? May mga patunay. Kayo, ano ang patunay nyo? Yung mga durubo at bakulaw at gusto ma-impeach sa mga Duterte, lalo na si BP Sara, gusto nyo ma-impeach, tigil na kayo. Yung mga senador, sumuko na nga eto, may sumuko na nga dito Ano yung pag-uusap dito? May sumuko na sa pag-imbestiga. Attorney Guanzon, ito title Malalakihan natin para makita nyo. Ito, sumuko sa pag-imbestiga, Atty. Guanzon, hinamon ituloy lang. Senator Bato, may inamin na sa likod. Hindi ko mag-get. Ano kaya ang balita ito? Kasi kaso may muka Ito yung District 3 ng Maynila. Kongresista ng Maynila. Congressman ng Maynila. Tinigil na ata yung issue
ng confidential fund. Hindi ko lang at kaya ipi-play natin to para malaman natin kung totoo ba na tinigil na nila yung issue ng confidential fund. Kung tinigil nyo na yung issue ng confidential fund, para saan pa yung impeachment? Sige nga. Doon lang naman kayo nagbase. Sinabi nyo na nilustay ni BP Sara yung 125 million. Bakit para saan pa yung impeachment? Tuloy. Tinapos ng House Committee on Good Government and Public Accountability nitong Miyerkules ang investigasyon sa paggamit ng budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte at Department of Education, partikular ang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Tinapos na pala. Bakit tinutuloy pa ng mga senador at yung mga bakulaw na taga-bundok at yung mga dorobo na bayaran ni Lulong? Bakit nagngangaw-ngaw pala kayo? Nagngangaw-ngaw pa kayo. Ito na nga, tapos na. Tinapos na yung investigasyon. Ano pa yung hinahabol nyo? Pwede ba magpatuloy na lang kayo sa trabaho? Ay, wala na pala babalikan trabaho, mga kasama. Talo na nga pala. Saka ngayon. Naghahabol sila sa fake news daw. Sino ho ba ang nagpe-fake news? Ang tanong. Ito, wala namang fake news. Tayo ay nagre-reaction lang. Nagbabase tayo sa video, kung sino yung binire-reaction na natin, balat sibuyas ho ba kayo? Para sabihin yung fake news sa mga nagre-reaction video? Tingnan nyo ho yung mga vlogger na nagmumura at pinagmumura ang mga Duterte. Kung paano nila murahin at alipustahin ang mga Duterte, kumpara doon sa mga taong nagre-reaction lang. Malaki ho ang pinagkakaiba ng vlogger sa Duterte vlogger. Duterte supporter. Panoorin nyo. Ay, wag na pala. Kasi makakapulot kayo doon ng mura. Naggalok. Kung ano-ano, masamang salita. Dito kay Kuya Goods, puro good vibes lang tayo. Tawa tayo ng tawa. Diba? Pansinin nyo sila. Meron silang ang pangit ng wordings nila na ginagamit. Hindi mo maatim, hindi mo masisikmura, kaya maraming galit sa kanila. Hindi kagaya natin, tayo ay kwentuhan lang, parang nag-ano lang tayo dito, nagkukwentuhan, at siyempre tatawa kayo. Kagaya nito, nakataas ang kamay. Ano nangyari? Bakit sumuko na? Nangyari ito matapos na pinagtibay ng komite ang mosyon na iniharap ng Abang Lingkod Party List Representative at tinaguri ang contempt boy na si Stephen Paduano. Habang hindi pa ilalabas ang komite. Talo rin to Kasi ang tapang-tapang mo Wala ka pa naman napapatunayan. Actually, ito si mama na ito, representative lang. Kumbaga party list. Walang distrito. Kaso nga lang, gusto siguro nga magpakilala, kaso sa maling paraan. Nagpakilala siya, na hindi niya alam yung nakararaming Pilipino na ating kababayan, galit doon sa actingan nito. Nasira ang reputasyon ng mama. Talo! Tumakbo rin ho ito na pagka-congressman. Kaso talo nga. Kasi nga, mas maraming buwisit kaysa sa natutuwa. Mantakin nyo Ikaw ba naman, batikusin mo ang mga Duterte, questionin mo ang mga Duterte, at sabihan mo magnanakaw ang Duterte. Sinasabi nila, nilustay na yung 125 million, wala pa namang patunay. Maski COA at Ombudsman ay nagsasabing, wala namang ganun. Walang nilustay. Tama yung audit ng COA. At sabi ng Ombudsman, ang confidential fund, confidential. Hindi kailangan silipin. Ayan, nagtulong-tulong kayo. Sorry na lang, talagang hindi ka naboto. Bawi ka next time, 2028. Kaso ang problema, andun pa rin, nakatatak pa rin sa taong bayan yun. Wala tayong magagawa dyan. Talo. Report. Sinabi ni Committee Chairperson Manila 3rd District Joel Chua na ito ay isisiwalat siguro sa susunod na linggo. Bago ang pagwawakas ng pagtatanong,
Hindi bababa sa 3 miyembro ng panel ang nagsabi noong Desyembre na ang Vice-Presidente at ilang opisyal ng OVP at DepEd ay maaaring humarap sa prosecution para sa plunder, technical malversation of public funds at falsification of public documents at perjury. Sina Jervel Luistro ng Batangas, Raul Bungalo ng Ako Bicol Party List, at Johnny Pimentel ng Surigao del Sur ay nagsabi na ito ay dahil sa pagsusumite ng OVP at DepEd ng mga resibo ng pagkilala na puno ng mga maling petsa, mga pumirma na walang mga talaan ng kapanganakan, at hindi pinangalanan at hindi nababasa na mga pangalan ng komisyon at kumpidensyal na mga pangalan. Gayun din, sinabi rin ni Luistro na ang Vice-Presidente at iba pang opisyal ng OVP at DepEd ay maaari ding managot sa panunuhol at katiwalian sa mga pampublikong opisyal, na binanggit ang mga testimonya ng mga testigo na nagsasabing pinaulanan ni Duterte ng pera ang mga opisyal ng DepEd na tinanggap naman ng huli. Ito na naman tayo. Ang mga Duterte hindi marunong manuhol. Yan ang katangian, lalo-lalo na si Tatay Digong. Magtanong kayo, ha? Di ba nga, binalaan niya yung mga bakulaw na congressman noon na huwag kayo mangungurap. Galit, ng mga congressman kay Tatay Digong dahil hindi nakapagnakaw yung mga bakulaw na yun. Dahil sa higpit ni Tatay Digong, ayaw niya nang dinodorobo ang kaba ng bayan. Tapos sasabihin nyo, wow! Ano ba naman talaga? Sasabihin nyo sa mga tao, ang mga Duterte ay masama? Ang mga Duterte ay gumagamit ng confidential fund, ginagamit sa hindi maganda? Wow! Oo, galing-galingan. Dito na lang tayo. Kasi alam nyo, nakakairita. Lagi nilang tinitira si BP Sara, si Tatay Digong. Ilan sila? Mga bakulaw, 215 ang pumirma. Oo. Diba, isipin nyo, mantakin nyo, 2 lang ang binira nila sa 215. Buti na lang, merong mga senador na hindi naniniwala dito sa mga dorobo dyan sa Kamara. 215, pinagtulong-tulungan nyo, pinirmahan nyo ang impeachment. Ngayon, nasa na? Yung 250 na yan, 19 senators lang ang katapat nyo. Kaya nagbabartagulan na sila ngayon. Meron pang pautot itong si, anong pangalan nito? Kilala nyo ba ito? Ipapasok ko ha. Kasi hindi raw sila anong tawag doon nauutusan. Hindi daw sila hawak sa leeg, sabi ni Aling Lorraine. Bakit sinabi ni Kuya Quezzo? Hindi sila dapat utusan. Pasok mo. Ay ang leader namin dito sa Kamara. He is our source of guidance and inspiration. Pero sabi ko at the end of the day, andyan po ang Constitution at kami po ang mga congressman, meron naman po kami kanya-kanyang pananaw, meron po kami kanya-kanyang opinion at gaya po ng opinion ng mga counterparts namin sa Senate, nire-respeto rin po namin sila at dapat respetuhin din po nila yung opinion namin dito sa Ayun, yun ang magandang sinabi mo. Teka lang maiba tayo. Bakit yung ibang taga-bundok nagngangaw at nagsimula na mga lampag? Kung yung sinasabi mo, pwede mo ba sabihin doon sa kasama mo na may salamin at yung guru-guruan at yung ano ba pangalan? Basta yung taga-bundok. Pwede ba? Yung respeto? Tapos na ang eleksyon. Ang alam namin, talo na sila. Bakit nangangalampag? Tapos ngayon, senador ang binibira nila. Meron ka naman palang idea na respeto ka mo. Tapos na ang eleksyon, Mama! Rumespeto na rin kayo doon sa mga senador na magdidesisyon na itigil na ang impeachment. Respetuhin nyo rin sila. So, pwede ba yun? Tama na? Pasok. inspiration. Pero sabi ko nga, at the end of the day, andyan po ang Constitution. Nag-play ulit. Dito tayo sa gitna. Parang inuutusan ni Speaker yung mga Congress. Wala pong inuutos sa amin si Speaker. Na-push yung try. Wala. Walang inuutos. Ibig sabihin, plano na lang talaga. Sabi ni Aling Medrina rito. Kung hindi kayo inuutusan, bakit kayo nagngangaw noon? At tinutumbok nyo si BP Sara. May boses ka rin noon, sabi ni Aling Medrina rito .
Sino kaya ang totoo nagsasabi? Yan ang tanong ni Aling Medrina. And it also undermines sa parang si speaker lang yung may gusto ng impeachment. Hindi naman po ganun. Sabi ko nga, may kanya-kanya pong pag-iisip ang mga congressman. At siguro naman po, hindi naman po tatagal ng ganyan yung mga kasama natin dito sa camera. Camera ako ng camera. Ang dami kasing camera. Hindi naman po tatagal. Ano yun? Joke yun? Tawanan nyo! Joke yun! It will happen. Salo-salo tayo. Sir, mukhang nagjo-joke ka ata. Like, kanya-kanya po kasing districts, hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung the mere na susunod na lang po sila sa isang batas. Kailangan po ang... Hindi. Ano yung nabalita na 150M? Kung hindi pipirma, walang budget. Sabi nyo na taga Mindanao na nanalo na inendorso ni Bibi Sara. At sabi rin nyo na taga Baguio Mayor na nanalo rin ngayon. Diba? Mantakin nyo yung mga kasama. Bakit kaya nila ginawa yun? Para saan? Yan ang malaking tanong. Isang big question mark. Siyempre, alangan naman, tanggihan. Grasya na, mawawala pa. Diba? Pera na. Kung ayaw ka, magiging bato. Woo! Talaga naman, ito, umamin na si Ate Amy. Maganda itong bigyan ng reaction. Kasi, dahil dito natin malalaman kung talagang sino, kasi ito parang effort, group effort ng mga senador. Kasi iba't ibang draft. Iba't ibang draft para matigil na impeachment na yan. Pasok mo, Ate Amy. Establish nyo na invalid yung na-transmit o na-submit na articles. Well, isang argumento yon. Maraming ang argumento. Kaya nga, inaanyayahan ko na mag-caucus ang lahat ng senador para sa ayos. Kasi narinig naman natin, iba naman yung opinion ng ating minority leader, si Senator Ontiveros. Pagkatapos may sariling kaisipan rin, si Senator Tolentino, nagdebate na sila sa floor. Hindi na kami sumali pagkat ang bawat senador may ibang ideya rin. Tama. Ilang mga resolution seeking dismissal ng impeachment complaint against BP Sara. Aside dun sa office ni Senator Bato, sino pa po yung mayroong resolution? Hindi ko alam na marami kasing draft na pinapakita sa amin. Pero at office kanya-kanyang walang ideya. sariling draft. Yung office Actually, pagkatapos nun, meron pa eh. Marami pang iba eh. Pero lahat from the office of Senator Bato? Or No. Iba-iba. Hindi ko nga alam kung sino. Kasi nga, minsan, di ba nag-uusap-usap kami sa floor, tapos ilalatag, isusulat kung anong maayos. Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, Ilan marami na. Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Marami na Ayaw na impeachment. Tuloy. Ma'am? So may 5 kayo, ma'am? Na nakita? There are at Hindi least ko na maalala. Kasi yung iba bahagya lang, di ba, nag-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Pero ma'am, sinong sige. Sorry. So parang Sen, sabi niyo, Group effort. Parang group effort based on chismis. Sounds familiar ba? Nauso yun eh. Sino nasa block ba, ma'am? Yung may group effort? Hindi. sorry ma'am, iano ko lang Sen ha. So parang third na kasi nakita niyo. Alam mo, tuwing may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganun talaga yon. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung sino-sino. Talagang lahat ay interesado. Kailan nyo Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Yun! Hindi natin. So hindi lang po mga opo, pero pati mga taga-admin ayaw nang maituloy ito, Sen. Kaya kasama sila dun sa... Yun lang ang duda. Yun lang ang suspecha ko. Maraming tao ang maaaring hindi nakakaalam na ang So, ano yung ma'am? Kaya pala, Kaya pala yung iba na taga-admin, parang ayaw na impeachment. Kasi, tama nga naman. Baka matalo sa susunod. Gawin nyo na yung trabaho nyo at wala kayo natapakang Duterte, gaganda ang pangalan nyo. Pero kung aatake kayo ng aatake, pustahan tayo. 2028, pag tumakbo itong 5 na senador na nagsusulong pa rin ng impeachment, hindi na humananalo. Kaya kayo, kung alam nyo ang sagot doon sa katanungan natin, i-type nyo sa comment section. O yung 5 ba na yun? Yung nabanggit kanina sa unang slide natin, mananalo pa ba yun? Sa tingin nyo?
Kayo ho ang humusga. Type nyo sa comment section. Yung Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Tama. ba't maraming draft resolution? Kasi Lahat naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th Congress, kung magkukumpuni ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, at kung talagang nag-delay yung Congress at violation na ito ng 1-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog na lang kilay ito gabi-gabi, sa totoo lang. Walang maliwanag kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, the reality is the Constitution gives the Senate great breadth and leeway to formulate its own rules in what is essentially an exercise in political accountability. Hence, it's but right that the politicians and those elected by the people formulate their own rules and pass judgment. ba't yung mga nakikita namin na copy o draft ng resolution, walang nakalagay sino yung author o nag-introduce dahil hindi pa confident yung... Hindi, I think nakita naman at pinakita dun sa metadata, COS ni Senator Bato yung pinakita. Pero doon sa nag-introduce or author, walang pangalan. No, but it's very clear. It's the COS of Attorney Joanne, yung COS ni Senator Bato. At sinabi niya nang galing sa office niya. So, Sen, you mean, Palagay ko wala namang masama doon. Lahat talaga nag-e-effort na maghanap ng liwanag sa dilim. Pero ma'am, sabi niyo po group effort para parang ano Hindi naman group effort na katulad nung pag-aresto at pagtangay kay Presidente Duterte. Ito, ibig ko sabihin, lawmaking is not a soul of light. No, we always work together. So, and certainly we explore all possibilities. It's not a straightforward rule imposing process eh. Kasi yung procedure dito, 'di ba ang lawak-lawak nga at wala naman sa rules na maliwanag kung anong dapat gagawin. So kinakailangan alamin kung anong makakabuti sa atin. Opo, ma'am, ba't ang direction, ma'am, ng lahat, quote-unquote lahat, ay is to... Hindi ko towards alam kung dismissal? lahat. Hindi ko alam kung lahat. Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. So, ma'am, ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi niyo nga, ano solusyon para walang mapapahiya sa Ewan ko yun lang ang pakiramdam ko. so, nakakita rin ba kayo ng reso na nasa admin side? Naghahanap ka ba ng isang pares ng leather shoes na parehong matibay at komportabling isuot? Ito na ang tamang pagpipilian para sa'yo. Ang men's leather loafers ay gawa sa 100% tunay na baka na balat. Hindi nagbabalat, hindi nabibitak, at lalo pang lumalambot at kumikinang habang tumatagal. Ang mga tahi ay ginawa ng maingat sa paraang handmade, kaya nagbibigay ito ng eleganteng at sopistikadong itsura, perfect para sa trabaho man o gala. Isa pang malaking plus, ang matibay na rubber sole na anti-slip, kaya ligtas at kumpiyansa kang makakalakad kahit pa sa madulas na daan o maulan na panahon. Available ito sa dalawang klasikong kulay, brown at black, madaling bagayan at swak, sa kahit anong estilo, mula sa office look hanggang sa casual na pang-araw-araw. At ang dahilan kung bakit marami ang agad na nag-checkout? May 50% diskonto ngayon sa loob ng napakalimitadong panahon. Isang bihirang pagkakataon para makakuha ng premium na leather shoes sa presyong hindi mo aakalain. Huwag mong palampasin. I-click agad ang button sa ibaba para umorder ngayon. Huwag hayaang ma-miss ang offer. Ilang oras na lang ang natitira. Kung ikaw ay may gout, rheuma o arthritis, itigil mo na agad ang paggamit ng mga pain relievers, gamot na pampawala ng pamamaga, paracetamol, ibuprofen, naproxen, diclofenac. Kung ayaw mong ilagay ang sarili mo sa panganib ng stroke, heart failure, at ang pinakamasama, pagkamatay, salamat sa Diyos. Sa admin side, na sila yung nag-draft, may ganun ba? Meron? Wala. Pinag-uusapan lang. At saka kanya-kanyang draft ng maliliit na provision, ganyan. And then, ma'am, sa tingin mo nakakuha ng numero sakaling pabutohan na sa plan? Hindi ko alam talaga kung anong plano. Si SP ang nagpaplano. Pati ata si SP, kinukonsulta yung iba at kinakausap yung iba kung anong dapat gawin, kung anong mainam. At yung panawagan niyo na magkaroon ng caucus, kailan niyo gusto at ano yung gusto niyo makagusto? Sa lalong madaling panahon para magkaklaro na at magkadireksyon na kami. Before June 11, sana? Dapat lang. Para June 11 kasi tapos na eh. But when you said groups, ma'am, na
Hindi, linuloko lang. Binibiro ko lang kayo tungkol sa group effort, ha? Akala ninyo talaga may group effort. Nasesentensyahan na yan, ha? Hindi. Ang ibig ko sabihin, sa Senado, lalo sa plenary, syempre, lahat may kontribusyon. Ganyan talaga. Nga ibig sabihin, ma'am, when you said yung groups, there are groups na nagsasabi na magandang wag na ituloy kasi baka mapas... Naririnig ko. Are we talking about groups in the Senate? In the Senate and outside the Senate. So, we're talking about senators who are aligned with the administration? Marami. Pero paano naman? May mga grupo din like yung Durani na mga nananawagan, convict Sara, dapat daw kanutin or harapin yung kaso. May mga different sectors. Sana ba yun, ha? Chinecheck ko nga eh. Ang totoo, ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition. Chinecheck ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ng kaso. Eh, ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Eh para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? Tamang yung tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Ma'am, yun ba yung practical way out of this? na yun, makita na invalid siya. I'm not really looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kitang balos-los. Pero hindi seryoso yun, ma'am? Or are you seriously considering to... Actually, di ko masyado iniisip sa totoo lang. Ha? If you are offered, will you say no? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget, yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025. Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumoto ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024, yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, syempre, yung integridad ng Senado, pagtatanggol ba, yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So, you're open? I think every senator will rise to the challenge. Ilan na po? Yan na. Kita nyo naman. Meron ng boses, meron ng mga draft, meron na rin senador na nagsasabi, tigilan na impeachment. Kung gusto nyo magtrabaho na maayos, gawin nyo. Bantayan yung budget, kagaya na sinasabi ni Senador Amy, pagtanggol,
At importante doon yung wag na magpapadala ng mga tao sa ibang bansa para litisin. Yun ang importante doon. At isa pa, sana lang bigyan nyo ng pansin